Isa ka rin ba sa masugid na sumubaybay sa reality competition show na Pilipinas Got Talent? Sino-sino nga ba ang nag-audition sa show na ito na tumatak sa inyong mga isipan? Mga talentadong individual o grupo na talaga namang hinangaan at nagpabilib sa maraming manonood nito. Nakakamangha talaga ang mga ilan sa hindi malilimutang nag-audition sa Pilipinas Got Talent. Tara at alamin natin kung sino-sino nga ba ang mga naging kampiyon sa bawat season ng Pilipinas Got Talent. At alamin din natin kung ano na ang estado ng kani-kanilang mga buhay pagkatapos magwagi sa Pilipinas Got Talent. Ang Pilipinas Got Talent ay isang Philippine reality talent competition show ng ABS-CBN at nagsimulang umere noong February ng 2010. At ang Pilipinas Got Talent ay batay sa prangkisang Got Talent, isang British TV format na binuo at pagmamay-ari ng kumpanyang Seiko ni Simon Cowell. Sa sobrang ganda ng reality show na ito, ay ginaya ng iba't ibang bansa gaya na lang ng Pilipinas. Kilalang mga personalidad ang naging judges ng Pilipinas Got Talent. Sa naging unang 4 na season nito, ay may 3 original na nagumpisa bilang mga judges. Yan ay sina multimedia queen at horror queen noon na si Miss Kris Aquino at ang Queen of Comedy naman na si Miss Ai Ai de las Alas at ang Executive Vice President noon ng ABS-CBN na si Mr. Freddy M. Garcia. Sa mga sumunod na 2 pang season ng Pilipinas Got Talent ay may dumagdag naman na judges upang palitan sina Miss Kris Aquino at Miss Ai Ai de las Alas. Ito ay sina dating action star at ngayon ay senador na si Robin Padilla at ang magaling at napakagandang aktres na si Miss Angel Locsin at ang comedian at TV host na si Vice Ganda. Ang mga judges ay pwedeng magpahinto sa isang contestant kung hindi nila ito nagustuhan at pwede rin nilang i-advance sa semifinals ang contestant na sa tingin nila ay karapat-dapat na manalo sa kompetisyon. Ang mga naging main host naman nito ay sina Luis Manzano, Billy Crawford at Tony Gonzaga. Ang nanalo sa unang season ng Pilipinas Got Talent ay ang tubong Batangas na si Jovit Baldibino. 16 na taong gulang pa lamang ang Batanggenyong singer na ito nung siya ay nag-audition. Maganda ang naging impression ng mga judges kay Jovit Baldibino noong kanyang audition dahil na rin sa napakaganda niyang boses na may rockstar ang tono. Kinanta ni Jovit sa unang stage ng kanyang audition ay ang kanta ng sikat na banda na Journey na may title na Faithfully. I'm forever yours, faithfully. At nakapasok ito sa semifinals. Sa semifinals naman, kinanta naman niya ang kantang Carry ng bandang Europe at naging dahilan ng pag-abante niya sa finals. Sa final round naman ng kompetisyon ay kinanta niya ang Too Much Love Will Kill You ng sikat na bandang Queen at nagpapanalo sa kanya at naitanghal na kauna-unahang Pilipinas Got Talent Grand Champion. Nagtuloy-tuloy ang magandang karera ni Jovit sa music industry at nagkaroon ng mga album. Naging regular singer sa entertainment noontime show na ASAP at nag-guest sa maraming mga events sa iba't ibang panig ng bansa. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw si Jovit Baldibino sa edad lamang na 29 anyos. Dahil noong December 3, 2022, habang siya ay kumakanta sa isang Christmas party sa Batangas, si Jovit ay nakaramdam ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Isinugod naman siya sa Nazareth Hospital at doon ay natuklasan na nagkaroon siya ng hemorrhagic stroke
at humantong sa koma pagkatapos maoperahan sa ulo. Pagkaraan ng 6 na araw, pumanaw rin si Jovit dahil sa brain aneurysm o sa pamamaga ng ugat sa utak. Marami ang nalungkot at nagdalamhati sa biglaang pagkawala ni Jovit. Inilagak ang kanyang mga labi katabi ang kanyang nakababatang kapatid sa Paradise View Memorial Garden sa Padre Garcia, Batangas noong December ng 2022. Ang Pilipinas Got Talent Season 2 Grand Champion naman ay si Marcelito Pomoy na ngayon ay 39 years old na at lumaki sa Bislig, Surigao del Norte. Kakaiba ang naging performance ni Marcelito Pomoy sa Pilipinas Got Talent. Dahil sa unang audition nito, ay sinurpresa niya ang mga judges nang kinanta niya ang hit single ni Marie Chris Bermot na may title na Narito Ako. Na talaga namang ikinagulat ng mga judges sa kanyang audition. Sa semifinals naman ay kinanta naman niya ang sikat na cover ni Regine Velasquez sa kantang On the Wings of Love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Na nagpausad sa kanya sa Grand Finals. Sa Grand Finals naman ay ginulat ni Marcelito ang lahat ng manonood pati na ang mga judges nang kinanta niya ang The Prayer. Nakinanta naman ng dalawang international singer na sina Celine Dion at Andrea Bocelli. Nagboses babae at lalaki si Marcelito Pomoy na sobrang hirap gawin lalo na sa pagkanta at ipinamalas lang niya ito ng walang kahirap-hirap at ito rin ang naging dahilan ng kanyang pagkapanalo at tanghaling Grand Champion ng Pilipinas Got Talent Season 2. Naging regular din na singer sa noontime show na ASAP si Marcelito Pomoy. Kagaya ni Jovit Baldivino ay nagkaroon din ng mga sikat na kanta at nakagawa din ng mga album na sumikat sa buong bansa. Mas naging maugong ang pangalang Marcelito Pomoy nang siya naman ay sumali sa international competition at maging representative ng Pilipinas sa America's Got Talent. Umabot hanggang finals ang ating pambato na si Marcelito noon pero natalo at nakuha lamang ang 4th place sa ikalawang season ng America's Got Talent. Inawit niya dito ang mga kantang The Prayer, I pray you'll be alright. That's his voice? Beauty and the Beast, Till the smallest time. Conti Partiro, Time to say goodbye. at We Are the Champion. Nung nakaraang taon lamang, ay nagkaroon ng sakit si Marcelito sa kanyang kidney at kailangan nitong operahan sa hindi malinaw na impormasyon at kasalukuyan ng nagpapagaling sa kanilang tahanan kasama ang kanyang asawa na si Joan Paraiso at ang kanilang anak na si Marcelia Jania Pomoy. Ang 3rd season Grand Champion naman ay ang grupo ng singer na Maasinhon Trio, isa sa naging kontrobersyal na nanalo sa PGT dahil na rin sa iba't ibang reaksyon ng mga fans at ng manonood. Sinasabing nagkaroon ng dayaan sa botohan sa pagitan ng mga judges at kung bakit mas mataas ang vote ratings ng trio kaysa sa kanilang mga kalaban. Magagaling ang mga naging finalist ng Pilipinas Got Talent Season 3. Nandyan ang talentadong singer na si Khalil Ramos na naging first runner-up ng kompetisyon. Sumunod ay ang Bringas Brother na naging 3rd placer lamang at ang El Gama Pinumbra na 4th placer lamang noong mga panahon na iyon. Pero marami man ang nalungkot at nabigla sa naging resulta ng botohan sa Season 3, hindi mapagkakaila na magaling din ang Maasinhon Trio.
Sa ngayon ay patuloy ang pagkanta ng Maasinhon Trio sa mga events at gumawa rin sila ng kanilang sariling album. At kahit anuman ang naging resulta ng botohan sa Season 3, naiukit na sa listahan ng pinakamagagaling ang grupo ng Maasinhon Trio. Ang nanalo naman sa Season 4 ng Pilipinas Got Talent ay si Ruel Manlangit. Ang napakatalentadong bata na tubong Valencia Bukidnon ang nagpahanga at nagpabilib sa mga judges at manonood. Marami ang naantig sa kwento ng totoong buhay ni Ruel Manlangit. Dahil na rin sa mga nangyari sa kanyang pamilya, na naging dahilan ng pagpupursige ng batang ito na sumali sa Pilipinas Got Talent noong 2013. Kakaiba at may sariling estilo sa pagkanta si Ruel, na nagpahanga ng husto sa mga judges. Matataas na nota at pagbirit ang naging pambato ni Ruel. Ang pag-awit niya sa sikat na kanta ng Bamboo na Noipi sa Grand Finals ang nagpapanalo sa kanya sa kompetisyon. Nilagyan niya ng kakaibang approach ang kanta na lalong nagpabilib sa mga manonood at sa mga judges. Naitampok din ang kwento ng kanyang buhay sa Maalaala Mo Kaya. At ang gumanap na Ruel Manlangit noon ay si Saijan Haranilla. Si Ruel ay nagkaroon ng mga oportunidad sa musika at nagtuloy-tuloy ang kanyang pag-awit sa iba't ibang mga palabas at event. Patuloy din siyang nagpapakita ng kanyang kahusayan sa pag-awit at patuloy na nagtataguyod ng kanyang pangarap sa larangan ng musika. Congratulations! Power Duo! Ang naging sikat na pares na power duo naman ang nanalo sa Season 5 ng Pilipinas Got Talent noong 2016. Ang power duo ay binuo ng magkasintahang sina Anjanet at Jervin mula sa Angono Rizal. Nagsimula bilang magkaibigan ng dalawa at ipinakita ang kanilang husay sa pagsayaw at mga stunt na nagpakilig at nagpabilib sa mga judges. Ibinuhos ng dalawa ang kanilang emosyon sa pamamagitan ng pagsayaw at pagpapakita ng kanilang talento. Dahil sa kanilang napakagaling na performance, ang hurado na si Robin Padilla ay nag-golden buzzer at direkta silang napadala papuntang semifinals. Ang interpretative dance na sayaw nila sa kantang Huwag Ka Nang Umiyak ang mas lalong nagpahanga sa mga judges at nakakuha ng halos kalahati ng porsyento ng kabuuang boto ng mga audience at nagpaabante sa kanila sa Grand Finals. Ang magandang chemistry ng power duo sa entablado ang naging susi nila upang tanghaling Pilipinas Got Talent Season 5 Grand Champion at may unanimous vote sa hurado at sa mga manonood. Sila rin ang kauna-unahang Grand Champion sa Pilipinas Got Talent na hindi singer. Pagkatapos nilang manalo, ang power duo ay nagkaroon ng mga oportunidad sa industriya ng entertainment at nagtuloy-tuloy ang kanilang pagtatanghal. At nagkaroon sila ng pagkakataon na sumali sa international competition sa abroad ng America's Got Talent. Subalit sila ay natalo at hindi man lang nakapasok sa top 5. Nagsimula silang mag-date pagkatapos ng kanilang emosyonal na audition sa Pilipinas Got Talent. At hindi nagtagal ay nagpasyang magpakasal ang dalawa at gawing pribado ang kanilang pamumuhay kasama ang kanilang pamilya at ang kanilang anak. Isa ang power duo sa may pinakamagandang performance at nanalo sa Pilipinas Got Talent. Ang pinakahuli at ang Season 6 Grand Champion naman ay si Cristel de Catalina. Siya ay ipinanganak at lumaki rin sa Antipolo, Rizal. Bago pa man siya sumali sa Pilipinas Got Talent, ay nagpakitang gilas na si Cristel sa pole dancing at nanalo sa isang kompetisyon abroad ng Airstar Second Asian Aerial Dance Art Competition na ginanap sa Taiwan noong 2017. Nakaka-inspire ang kwento ni Cristel de Catalina bilang isang single mom at nagpakita ng world-class performance sa Pilipinas Got Talent at nagpahanga sa mga judges na sina Angel Locsin at Vice Ganda. Isang napakahirap na spiral pole dance performance lang naman ang ipinakita ni Cristel noong mga panahon na iyon, na talagang nagpabilib at nagpahanga
sa mga judges at sa mga manonood. Magagaling din ang mga nakatunggali ni Cristel sa Season 6 ng Pilipinas Got Talent. Nandiyan ang wheelchair dancers ni na Julius Obrero at Rhea Marquez na naging first runner-up. At ang comedy performance naman ni Joven Olvido at siya ang naging third placer. Sa bandang huli, nanaigang performance ni Cristel dahil na rin sa kanyang napaka-emosyonal na performance. At ito ang nagkumbinsi sa mga judges at sa mga manonood upang tanghalin siya bilang Season 6 Grand Champion. Hindi naging madali ang buhay ni Cristel dahil nahati ang kanyang oras sa pagiging ina at sa kanyang hilig sa pagsasayaw. Sa ngayon ay patuloy sa pagsasayaw si Cristel at nagtuturo din ng pole dancing sa mga nais matuto nito. At ibinubuhos niya ngayon ang kanyang oras sa kanyang pamilya at sa kanyang nag-iisang anak. Sila ang mga naging kampiyon sa reality show na Pilipinas Got Talent. At hindi maitatanggi na malaki ang naging kontribusyon ng show na ito, hindi lamang sa mga manonood, kundi pati na rin sa mga buhay ng mga nanalo dito. At hindi rin maipagkakaila na palagi itong sinusubaybayan noon sa telebisyon at naging malaking parte ng ating buhay at nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino. Nakakalungkot lang na dahil sa pandemya at sa pagkakasuspindi ng ABS-CBN ay natigil pansamantala ang mga ganitong reality show. Pero umaasa pa rin ang mga taga-subaybay nito na darating ang panahon ay makikita ulit natin na umere sa telebisyon ang Pilipinas Got Talent at makahanap ulit ng panibagong talento at istorya na magpapahanga at magpapabilib sa mga Pilipino.